October 7, 2023. Petsa na hindi malilimutan ng karamihan, lalong-lalo na ng mga Hudyo. Petsa na maidadagdag sa talaan ng kasaysayan ng mga Hudyo. Mapa sa future ay pag-uusapan. Kung history ang pag-uusapan, in the future ito ay isa sa mga mapag-uusapan. Maging ang salitang Hamas, karugtong itong mapag-uusapan. Petsang hindi makakalimutan sapagkat maituturing itong bangungot ng maraming mga Hudyo, lalong-lalo na ng mga kaanak ng mga nasawi na lumampas ng 1,000 Hudyo. At sa araw ding ito, nag-anunsyo ang Prime Minister ng Israel, "We are at war." At napag-alaman din sa petsang ito na maraming mga Hudyo kahit na ibang lahi mapa US o Thai naging hostage ng Hamas. Kaya naman nung gumanti ang Israel sa Hamas at gumawa ng operasyon sa Gaza, ang kanilang layunin ay mapakawalan ang napakaraming hostages ng Hamas at lalong-lalo na nais nilang mapuksa ang Hamas sa buong mundo upang hindi na maulit ang ganitong pangyayari. At dahil dito, maraming mga bansa ang nanawagan, kahit na mga Muslim leaders ay nanawagan na rin sa Hamas na pakawalan ang kanilang mga hostage. Maging ang USA ay nanawagan rin na pakawalan ang mga American hostages. Ayon sa ulat ng IDF, dahil sa kanilang napapalibutan ang Gaza, lalong-lalo na ang mga tunnels nito na kanilang napuksa, mga hospital na pinagputaan ng Hamas. Pinaniniwalaan na isa ito sa mga dahilan kung bakit maging ang Hamas ay nanawagan na rin sa Israel ng tigil putukan at palit ulo. Ang ibig sabihin ng palit ulo ay gagawin ang isang kasunduang 4 days of ceasefire upang pakawalan ang kanilang mga hostages. Samantala, pumayag naman ang Israel ng 4 na araw na tigil putukan, subalit ang kapalit nito, pakakawalan nila ang maraming mga bihag ng Hamas. Subalit ayon sa IDF, kahit na sila ay pumayag sa 4 na araw na tigil putukan, ay nariyan pa rin ang kanilang high alert sa Gaza. Sapagkat ayon sa kanila, we are dealing with the devil. Ang ibig sabihin nito ay mga traidor daw ang Hamas, hindi raw ito mapagkakatiwalaan. Kaya naman kahit na nagpapatuloy na ang 4 na araw na bakbakan sa Gaza, ay mamamataan pa rin ang mga sundalo ng IDF. Ito ay upang masiguro na nariyan ang kapayapaan sa naturang lugar. Subalit ang mga tangke ng Israel ay pinabalik sa kanilang kuta. Ang naturang 4 na araw na tigil putukan ay sinamantala ng mga Gazans. Naglabasan sila sa mga bomb shelters sa kanilang mga bahay upang mamili ng mga gamit na kanilang kinakailangan, lalong-lalo na ng tubig, pagkain at mga hygiene kit. Sinamantala rin ito ng mga nations na gumagawa ng humanitarian aid para sa mga Gazans. At nagkaroon na nga ng pagpapalaya ng mga hostages. Both side, Israel nagpakawala rin ng kanilang mga hostages, maging ang Hamas ay nagpakawala rin ng kanilang mga hostages kahit na iba't ibang lahi ito. Samantala niyakap ni Prime Minister Netanyahu ang mga Hudyong pinakawalan ng Hamas. Ayon sa mga kaanak ng mga Hudyong na hostage, ito ang pinakamasayang araw para sa kanila sapagkat ayon sa kanila, we are reunited. Ang mga larawan at video na inyong nakikita ay ang aktwal na kuha na kung saan nagtagpo ang na-hostage at ang kanilang kaanak. Sigurado ako na kahit hindi mo kadugo ang mga taong inyong napapanood sa videong ito ngayon, ay siguradong natutuwa ka dahil sa pangyayaring ito. Kahit ako, habang ginagawa ko ang videong ito ay hindi ko mapigilang mapaluha dahil nadarama ko ang kaligayahang kanilang nadarama. Can you imagine, mahigit 1 buwan na nawala sa iyong paningin ang iyong mahal at ngayon ay mayayakap mo sila. Sa panahon ng gabi,
Sigurado ako na isa sa mga ito ay hindi makatulog ng maayos na riyan ang kanilang pag-iisip kung buhay pa ba ang kanilang mahal sa buhay, mapaasawa man o anak. Yun bang gusto mo sana silang hayakapin at kausapin subalit wala sila dyan sa iyong tabi? Sa oras naman ng pagkain, kahit gaano pa man kasarap ang iyong pagkain, kung ang iyong namamasdan ay ang paboritong upuan na lamang ng iyong mga mahal sa buhay ang iyong nakikita, hindi ka gaganahang kumain nun. Kaya sa oras na sila'y nagtagpo dahil nga sa truce na ito sa pagpapakawalan ng mga hostages, araw ito na hindi mababayaran ng pera ang kanilang kaligayahan. Agree ka ba dyan, mahal na kaibigan? Samantala, sa sentro naman ng Tel Aviv ay gumawa sila ng isang malaki at mahabang mesa. Ito ay nagsisilbing reminder sa mga Hudyo, lalong-lalo na sa mga taong naging hostage ng Hamas. Ito ay sumisimbolo sa pagiging united or reunited, sapagkat can you imagine, sa hapagkainan, upuan lamang ang iyong makikita at wala riyan ang iyong mahal sa buhay. Ito ay kanilang ginawa upang ipakita sa buong mundo na talagang napaka-importante ng ating pamilya. Kahit pa gaano ka karangya, kahit gaano pa kasarap ang iyong pagkain o tinutulugan, wala kang peace kung ang pag-uusapan ay ang iyong pamilyang nasa delikadong sitwasyon. Ginawa rin nila ito sapagat ito ay nagpapakita o isang simbolo ng kaligayahan. Dahil sa hapagkainan, kahit na hindi gaanong masarap ang ating pagkain, subalit napakasarap ng feeling na kasama natin ang miyembro ng ating family. Dahil sa hapagkainan, maliban sa kumakain tayo, ito rin ay ang panahon, magandang panahon upang i-share ang ating mga idea, i-share ang ating mga problema at marami pang ibang nagagawa sa hapagkainan. Sa kabilang dako naman, ayon sa isang Jerusalem correspondent na si Paul Strand, may IDF na naisalba ang buhay sa pamamagitan ng Book of Psalms at kung paano. Ito ay dahil sa hindi tumagos ang bala na mula sa Hamas sa isang IDF dahil ito ay nasangga ng Book of Psalms. Nang magbasa ako ng mga komento tungkol rito, marami ang mga nagsasabi na ito ay isang natural lamang na pangyayari at hindi na kailangang bigyan pa ng anumang kahulugan. Subalit sa mundo ng mga Kristiyano, lalo na sa akin, hindi ako naniniwala sa coincidence. Ako ay naniniwala sa will of God. Sa dinami-dami ng parte ng katawan ng isang IDF na ito, doon pa tumama ang bala, napakaliit lamang ng libro at dahil nga dito, naisalba siya. Ano kaya ang inyong masasabi tungkol dyan, mga kaibigan? And I think prayer is something that Israelis and Jews and even Christians right now turning towards right now more than ever, and maybe a good time for us to pray. Amen. Yeah. Go ahead, sir. Well, Father, we just, Lord, we can turn to you. You're the Word of God. And we just thank you for this miracle that just epitomizes exactly what you do. You're a shield to us. And we do pray, Father, for protection for all the soldiers. Presumably, when this ceasefire is over, they'll be going back into battle and fighting, sometimes house to house. We pray for your continued protection over them. We thank you for the hostages and that have been released. We thank you for the families that have been reunited. But we pray that you would rescue and release all of them in Jesus' name. And Paul, go ahead. Amen.